Iyak ng iyak sa takot si Paula pero wala siyang magawa. Nagulat siya na makita doon si Paul, nakagapos, bugbog sarado. Paul! Sigaw niya at lalo siyang napaiyak na makita tong dugoan. Hirap na hirap huminga. Sinabi ko naman sa inyo, ako na lang ang saktan ninyo. Sigaw ni Paul sa mga armadong lalaki pero nagtawanan ng mga to. Mami, papatayin ba nila tayo? Tanong ni Paula sa kanya. May pait sa mga labing napangiti si Paul habang nakatingin kay Paula. Siya na ba ang anak ko? Ang ganda, kamukhang kamukha mo. Awang-awa siya kay Paul habang tinitingnan ito. Ikaw ang daddy ko? Anong ginawa ng mga bad guys sa'yo? Kayang-kaya ito ni daddy, anak? Nakangiting sagot dito ni Paul. Napapikit siya habang pinagpapasa Diyos ang kapalaran naghihintay sa kanila. Mga bad guys kayo? Bakit na sinasaktan ng daddy ko? Sigaw ni Paula sa mga ito. Please Paula, manahimik ka na lang. Baka pati ikaw saktan nila. Pakiusap ni Almira sa anak. Ilang sandali pa'y may narinig siyang helicopter na lumalanding sa itaas. Hanggang makita niya pumasok sa loob ng warehouse ang ama ni Miguel. Pinangilabutan siya. Di akalaing aabot sa ganito ang galit ito sa kanya. Nakikiusap po ako, pakawalan niyo na kami. Pangako, hindi niyo na kami makikita pa. Lalayuan ko ng anak ninyo. Nagsusumamong sabi niya sa matanda. Nakangisi itong lumapit sa kanya. Kailangan ko pang gawin to para lang layuan mo ang anak ko? Yamot na sabi nito sa kanya. Napatungo siya. Nagmamahal lang ako, patawad. Hindi ko na napigilan pa ang sarili kong mahalin siya. Humahagulhol na sabi niya sa binata. Pero pangako, buhayin mo lang kami. Kahit hindi na ako, kahit silang dalawa na lang ng anak ko. Nakikiusap na sabi pa niya rito. Kakalimutan ko na si Miguel. Tumawa ng malakas ang matanda. Hindi ako matapobre. Sadya lang na hindi kita gusto para sa anak ko dahil may iba akong gusto para sa kanya. Kung nakinig ka lang sana sa akin, kung nilayuan mo lang sana kaagad ang anak ko, hindi na mangyayari pa ang ganito. Pero ginalit mo na ako eh. Sabi nitong hinawakan ng baba niya at iniangat ang ulo niya paharap sa mukha nito. Alam mo ba bakit ako galit na galit sa'yo? Napapikit siya habang nakapatak ng patak ang kanyang mga luha. Nang dahil sa'yo, sinusuway ni Miguel lahat ng kagustuhan ko. Nang dahil sa'yo, tumatapang siyang labanan ako. Ginawa mo siyang suwail, alam mo ba yon? Hindi siya umiimik. Dinuraan siya sa mukha ng Don, tsaka nagmamadali na itong umalis. Kayo nang bahala sa kanila? Narinig niyang utos nito sa mga tauhan nito. Nagkatinginan sila ni Paul. Sinanyasan siya nitong kalagyan niya ang tali kung kaya pasimple niya tong kinalag. Anak, nakikita mo ba ang bintanang yon? Pagbilang ko ng 10 mamaya, tatakbo ka na mabilis na mabilis. Tatalon ka palabas ng bintana, maliwanag ba? Bulong ni Paul kay Paula. Tinignan siya na matiim ni Paul. Kailangan masigurado natin na ligtas si Paula, okay? Pagkaalis sa matanda, susugurin ko ang mga guns na yan. Sumunod ka kay Paula, tiyakin mong mailalayo mo siya dito. Huwag mo kong intindihan, kaya kong sarili ko. Tumatango lang siya kay Paul kahit pa nagtatalo ang kanyang damdamin. Nang marinig nilang nakalayo ng helicopter ni Don Dom Stevenson, sinugod ni Paul ang 4 na guns habang bumiling ito hanggang 10. Pagkatapos ng bilang nito, alisto si Paul na tumakbo, papunta sa bintana at tumalon doon. Sinundan niya ito at narinig niya ang malakas na putok. Kinilabutan siya. Ilang beses siyang nadapa at nagkasugat. Gayon din si Paula, ngunit di sila humihinto sa pagtakbo. Hanggang di niya namalayan na dulas na pala siya sa bangin. Mommy! Tumakbo ka na, anak. Iligtas mo ang sarili mo. Malungkot na malungkot si Don Fernando habang binabagtas nila ang daan pabalik ng Maynila. 1 taon nang nakakalipas simula nang mamatay ang kanyang kaisa-isang anak na si Linda. Subalit nandito pa rin ang sakit sa puso niya at hindi na nga yata maiibsan pa kahit kailan. Namatay sa cancer ang kanyang 26-year-old na anak habang may sakit to at dito sa kanilang hasyenda piniling manirahan. Ito ang kanyang nag-iisang tagapagmana at ngayong wala na ito, alam niyang magbubunyi ng husto ang kanyang 2 kapatid at mga pamangkin. Noon pa man pinag-iinteresan ng mga tong lahat ng kanyang mga kayamanang maiiwan. Ngunit nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya ibibigay ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa mga ganid niyang kamag-anak. Si Don Fernando, kilala bilang isang napakabait at matulunging nilalang, kaya walang puwang para sa kanya ang mga ganid at mapansamantalang gaya ng kanyang mga kamag-anak.
Sa kanyang paniniwala, hindi maaaring magtamo na maraming pera ang mga masasamang tao dahil mas lalo lang magiging masama ang mga to. Natigilan siya nang may marinig na mahinang tinig ng isang batang umiiyak. Gaston, naririnig mo ba ang naririnig ko? Tanong niya sa kanyang driver. Ihinto mo ang sasakyan mo kung saan nanggagaling ang tinig na yon. Utos niya dito. Walang nagawa si Gaston kung hindi sundin ang utos ng kanyang amo. Kilalanan niya ang ugali nito. Kahit na ang mga naliligaw na pusa kinukupkup nito, hindi yata to marunong mamili ng tinutulungan kaya't madalas napapagsamantalahan. Siniksik ni Paula ang katawan sa damuhan. Huminto siya sa pag-iyak na makitang isang magarang sasakyan na huminto sa kalsada. Hindi niya alam kung magtatago ba siya o hihingi ng tulong. Ngunit mas nanaig ang obligasyon na maililigtas niya ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang mommy kung kaya naglakas loob siyang tumayo na makitang isang lalaking bumaba ng sasakyan. Tulong! Tulungan niyo po kami! Nangunot ang noo ni Gaston. Hindi niya alam kung sasabihin kay Don Fernando ang nakita niya. Paano kung isa lamang itong patibong ng mga masasamang tao o ng mga rebelde? Hindi niya ilalagay sa panganib ang kanyang napakabait na amo. Magmamaang-maangan na nga lamang siya na siya, ngunit nakita niyang tumudugo ang ulo ng bata. Tulungan niyo po kami? Umiiyak na pakiusap ni Paula. Naantig ang damdaman ni Gaston dahil mukha namang genuine ang paghingi nito ng tulong. Ano nangyari sa'yo? Nag-aaral lang nilapitan niya. Ito. Kinidnap po kami ng mga bad guys. Si mommy po nandun nahulog sa bangin. Sagot ni Paula sa kanya. Diyos ko. Kaagad niyang binuhat ang bata at isinakay sa sasakyan. Sir, nasa panganib po ang mga magulang ng batang to? Yung nanay daw po niya nahulog sa bangin. Nataranta ang Don lalo pa na mapagmasdan ang kaawa-awang bata. Naalala niya rito ang kanyang anak nung bata pa ito. Tawagan mo ang ating mga tauhan sa asyenda. Pupuntahan natin silang lahat dito. Utos niya at kaagad naman na kinontak ni Gaston ang ilan sa mga tauhan sa asyenda. Sinabihan na rin ni Gaston ang mga ito na magdala ng mga baril ilang sandali pa at naroon na ang kanyang mga tauhan. Binaybay ng mga ito ang lugar na itinuro ni Paula. Huwag niyo pong pababayaan ang mommy at daddy ko, lalo na po si mommy. Ayoko po siyang mamatay. Umiiyak na sabi ni Paula sa matandang Don. Hinago ni Don Fernando ang buhok ng bata. Huwag kang mag-alala, iha. Gagawin kong lahat para maisalba ang mga magulang mo. Hanapin mo siya. Huwag kang titigil hanggat di mo siya napapabalik dito. Utos ni Miguel kay Rex. Parang gusto niya nang magwala sa sobrang pangungulila kay Almira. Isang linggo na simula nang umalis to at hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Rex kung saan ito nagpunta. Lahat ng mga airports pinatawagan na rin niya para alamin kung nandoon ang pangalan ni Almira ngunit wala siyang nakuhang sagot sa mga ito. Maski si Alondra ay ilang beses na rin niyang tinawagan at maging ito ay nag-aalala sa pagkawala ng kapatid. Ni hindi rin nila makontak ang telepono nito. Pinagsisihan niyang hindi man lamang na ito pinigilan nang umalis ito. Bakit ba pinairal niya ang kanyang galit? Maski si Paul ay pinapahanap din niya ngunit hindi niya ito natagpuan. Hindi siya mapalagay. Kapag may nangyaring masama sa mag-ina, walang ibang may kasalanan kundi siya. Ni hindi siya makapagtrabaho na maayos. Pati sarili niya ay napapabayaan na rin niya. Hindi siya makapaniwalang nagawa siyang pakawalan ni Almira at pinagsisihan niya ito ng labis. Dahil ngayon lang siya naging ganito kasigurado sa buong buhay niya. Mahal na mahal niya ito. I'm sorry. I'm sorry. Napakagulhol na sabi niya habang yakap ang unan ni Almira. Araw-araw naroon siya sa kwarto nito. Umaasa na isang umaga, magigising siya na nandun na ito at muling magbabalik sa kanya. I'm sorry. Ate Almira? Bakas ang pagkagulat at kaligayahan na nararamdaman ni Alondra nang tawagan niya ito. Sobra kaming nag-aalala sa'yo. Lahat ng lugar na maaari mong puntahan ginalugad namin, pero hindi ka pa rin namin mahanap. Pati ang contact number mo patay at maaari bang ilihim mo ang tungkol sa pagtawag ko sa'yo? Kahit kay Tyron, wag mong ipapaalam. Aniya sa kapatid. Buntik na kami na mamatay ng dahil sa ama ni Miguel. Nagulat ito sa ibinalita niya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Walang dapat makakaalam na nagkakausap tayo. Pakidelete na rin ang number ko sa phone mo. Ako na lang ang tatawag sa'yo. Huwag kang mag-alala.
Maayos na ang lagay namin ni Paula pero pasensya na. Hindi ko maaaring sabihin kung nasan kami. Oo ate, basta mag-iingat ka at palagi mo akong tatawagan. Malaman ko lang na safe kayo mag-ina para hindi na ako nag-aalala, sabi ni Alondra sa kabilang linya. Ligtas kami at nasa mabuti na kaming kalagayan ngayon. Mag-iingat ka rin. Bili niya rito at saka mabilis na ini-off ang telepono. Napakayumos ang kanyang mga palad habang naiisip ang mga pinagdaanan nilang mag-ina. 2 buwan na ang nakakalipas nang mangyari iyon ngunit naroon pa rin ang trauma sa dibdib niya. At alam niyang malaki ang impact noon kay Paula. Magpapalakas lamang siya, babalikan niyang lahat ng mga tao na umapi sa kanya. Lalong-lalo na ang ama ni Miguel, lintik lamang ang walang ganti. Hindi niya mapapatawad ang takot na binigay nito sa anak niya. Ma'am, nakahanda na po ang pananghalian. Sabi ng maid kay Almira na bahagyang ibinukas ang pinto ng kwarto niya. Tumango siya rito. Salamat. Magpapalit lamang ako ng damit. Baba na ako para saluhan silang mag-lunch, aniya rito. Naisip niya maswerte pa rin siya at di sila pinababayaan ng Diyos. Hindi niya akalaing may isang kagaya ni Don Fernando na naging napakabait sa kanilang mag-ina at kung ituring siya ay parang isang tunay na anak. Nagtungo siya sa banyo at mabilis na nag-ayos ng sarili. Nagpalit na rin siya ng damit at pagbaba niya nasa hapagkainan na si Paula at Don Fernando. Napangiti si Don Fernando na masilayan sa Almira. Pakiramdam niya muling nabuhay ang kanyang anak sa katauhan nito. Marahil totoo ngang nabuhay si Linda sa ibang katauhan. Ang kilos at pananalita ni Almira ay para talagang si Linda. Kahit papano napapawi ng mga ito ang kanyang kalungkutan. Naisip niyang marahil ay ang mga ito ang ipinadala sa kanya ng Diyos para hindi niya na gaanong maalala pa ang anak. At sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Almira, gusto niya tong tulungan. Gusto rin niyang magbagong buhay nito. Naayos ko ng lahat ng mga documents ninyo. Excited na ba kayo magtungo sa Amerika? Natutuwang balita niya sa mga ito. At huwag kayong mag-alala, hindi malalantad ang identity ninyo. Ako nang bahala doon. Pagbibigay assurance na kay Almira. Yehey! Mag-a-Amerika kami! Excited na sabi ni Paula at saka tumingin na maitim kay Don Fernando. Dolo, totoo po bang may mansyon kayo doon? Tumango ito. Nalalaki ang mga mata ni Paula. At malapit lang sa Disneyland? Kahit araw-araw tayo sa Disneyland kung gusto mo. Natatawang sabi dito ng Don at saka muling bumaling kay Almira. Ready ka na ba sa pagbabagong buhay? Bagong kapalaran? Tumango si Almira. Hindi siya makapaniwalang magkakaroon pa siya ng bagong pagkakataon. Ni sa panaginip, di niya inakalang makakatungtong siya ng Amerika para doon mag-aral ng pangarap niyang kurso na fashion design. At sa Amerika pa. Ito naman talaga ang pangarap niya noon pa, ang maging isang sikat na fashion designer. Hindi lang siya nabigyan ng pagkakataon dahil bukod sa masyadong mahal ng tuition fee, ayaw ng mama niya dahil wala naman daw pera sa course na yon unless marami siyang collections, which is totoo naman. Dodoblehin ko ang monthly allowance mo kapag naibalik niya na sa akin si Almira, sabi ni Miguel kay Melinda. Pero kung di niyo siya madadala sa akin sa loob ng 1 buwan, ihihinto ko ng lahat ng sustento ko sa inyo. Anak ng teteng, sang lupalop naman ang daigdig ko hahanapin ang babaeng iyon. Reklamo ni Melinda sa kanya. Napatiim ang kanyang tingin dito. Talaga bang wala ng halaga para sa inyo ang mga anak ninyo? Puro lang pera mga nasa utak ninyo. Sa palagay mo, mabubuhay ako sa pagmamahal? Sagot ni Melinda na tumabi pa sa kanya. Total, pinabayaan na rin lang naman ako ng mga anak ko. Bakit ko pa sila iintindihin? Kaya na nila mga sarili nila. Hindi nila kayo pababayaan. Kayo ang naging pabayang ina? Ginawa nilang lahat para mapasaya kayo, pero sa huli, hindi pa rin sapat. Kaya napagod na sila. Ines na sabi pa ni Miguel sa matanda at mabilis nang tumayo. Uy, teka, kailan mo ibibigay yung sustento mo ngayong buwan? Sabi ni Melinda na hinabol siya. Kapag nahanap niyo na si Almira, maikling sagot niya. Paano kung di ko siya mahanap? Nagkibit siya ng mga balikat. Then bahala na kayo sa buhay ninyo. Kung tutuusin, wala naman akong obligasyon sa inyo. Naiinis na sagot niya pa rito. Naging isang matagumpay ang kakalaunch lamang na apparel business ni Almira sa Amerika.
Ngunit kasabay ng tagumpay niyang iyon ay nabalitaan niya mula kay Alondra na nasa ospital ang kanilang ina at nag-aagaw buhay na kung kaya kailangan niya magbalik ng Pilipinas. Ang sabi ni Alondra, ang findings ng doktor na sa stage 5 lung cancer ang sakit nito. Baka pinagpatinagal pa niya ipamamalagi sa Amerika, hindi niya na to maaabot ang buhay. Sa kanyang pagbabalik, pinakiusapan niya ang kakambal. Nailihim kahit kay Tyron ng pagdating niya kung kaya sila lamang dalawa ni Alondra nakita sa ospital kung saan nakaratay ang kanilang ina. Nagkayakap sila ng mahigpit ni Alondra. Ate Almira, umiiyak na wika nito pagkakita pa sa kanya. Ang tagal nating hindi nagkita. Gusto sana kitang pasyalan sa Amerika na nagbakasyon kaming mag-anak. Pero sabi mo'y ayaw mong malaman kahit ni Tyron ang lahat ng tungkol sa'yo. Kaya tinikis ko na lamang na hindi ka makita. Pasensya na. Na-miss din kita pero kailangan kong tatagan ang sarili ko. Miss na rin ni Paula ang mga pinsan niya. Bakit nga pala hindi mo siya isinama pag-uwi? Busy pa siya sa school pero susunduin ko rin siya dito kapag naayos ko ng lahat. Aniya kay Alondra. Naglalakad na sila patungo sa kwarto ng ina. Napahagat-labi siya na makita ang kanilang mama, payat na payat. Marami itong naging kasalanan sa kanila ngunit minahal niya ito ng labis at masakit para sa kanya na makita itong nanghihina dahil sa karamdaman. Mama, naiiyak na sabi niya. Inawakan niya ang mga kamay nitong mahinang-mahina na. Tumulo ang mga luha ni Melinda pagkakita kay Almira. Ang dami niyang gustong sabihin at ihingi ng tawad, ngunit wala nang tinig na lumalabas sa kanyang lalamunan. Kung kaya, hinayaan na lang niya ang kanyang mga matang mangusap para humingi ng kapatawaran sa kanyang mga asawa ng kanyang mga anak. Aminado siya naging napakasama niyang ina at gustuhin man niya na makabawi ngayon, masyadong huli na ang lahat. Bukod sa hindi na siya makapagsalita, wala na rin siyang lakas. Mahinang-mahina na ang kanyang katawan. Lahat ng mga bisyo niya, alak, sigarilyo at pagpupuyat dahil sa pagsusugal, ngayon ay bumabalik na sa kanya at ikinugo po ang kanyang katawan. Sana'y mapatawad pa siya ng mga to. Hinika ni Almira ang mga kamay ng ina. Tuluyan na naglaho ang lahat ng hinanakit niya para dito habang tinitingnan ang mga mata nitong punong-puno ng pagsisisi. Mama! Pagtatangis niya rito. Maging si Alondra pinupugto ng halik habang umiiyak. Na mga sandaling iyon, tuluyan na nilang pinatawad ang anumang hinanakit nila sa isa't isa. Ang tanging nasa damdamin nila ay ang pagmamahal bilang isang pamilya. Hanggang sa maramdaman nilang unti-unti, bumibitaw ang mama nila. At some point kasi pinaramdam nito sa kanya na mahalaga siya para dito. Mama! Ngunit wala na itong buhay at alam niyang kailanman. Kailangan nilang tanggapin ang katotohanan yon. Nagpasya silang dalawa na wag na lamang i-announce ang pagkamatay ng ina. Tahimik silang nagluksa para dito. Silang dalawa rin lang ni Alondra ang naroon sa lamay at libing nito. Ano na ngayon ang balak mo? Tanong ni Alondra, kaya matapos maisaayos ang libing ng kanilang ina. Gaya ng pinangako ko, magbabalik ako para balikan ang mga taong mapi sa akin, aniya sa kakambal. Umawang ang mga labi ni Alondra. Hindi ako kagaya mo, Alondra. Hindi ako mananahimik na lamang sa isang tabi at babaliwalay ng mga nangyari. Lalo pat muntik na namin kamatay ang ginawa sa akin na matandang yon. Mariing sabi niya sa kapatid. Bubulagin ko silang lahat sa bagong ako. Ate Almira, baka ikapahamak mo pang binabalak mong yan. Malaking taong kababanggain mo. Pinaghandaan ko ang lahat ng to, Alondra. Sa palagay mo ba, susugod ako ng walang bala? Hintayin mo lang, marami pa akong di pinagtatapat sa'yo. Matapang na pahayag niya sa kambal. Ate, alam mo ba, walang palya si Miguel sa pagtatanong sa akin kung nasan ka.